Sa botong 13 ay natanggal bilang Senate President itong si Senator Tito Soto at ang pumalit sa kanya itong si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe ano? Talagang itong mga DDS Senator talaga nagawa ng paraan para di umano ipigilan nga ang napipintong impeachment case ni Sara Duterte. Grabe pa nga ang pangyayari. Pagkatapos ng 6 na buwan na hindi pumapasok sa Senado si Bato de la Rosa, bigla na lang sumulpot para bumoto. Kasi sinasabing talagang grabe itong nangyari sa Senado. Nakakalungkot lang itong mga senador na ating ibinoto ay hindi para sa interest ng taong bayan ng kanilang ginagawa. Ito ay para sa interest sa kanilang pangsarili at ang kanilang political interest at ang kanilang sinasabi para sa partido. Grabe, no? Ilan sa mga 13 senator dito ay may kasong ng katiwalian at involved nga sa sinasabing maanumalyang flood control kasama ng mga ghost project na sinasabing bumoto nga para sa Senator Tito Soto. Ito namang si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong Senate President. Naalala nyo ba nung nangangampanya ito? Nangako ito magbibigay ng 10,000 piso sa lahat ng pamilya na kanyang sinasabi sa kanyang infomercial na 10,000 para sa pamilyang Pilipino. Pagkatapos na nanalo siya at naluklok sa Senado, hindi na nagbigay ng 10,000. Grabe talaga itong mga senador talaga, no? Talagang kawawa ang ating mahal na inang bayan. Talagang God save the Philippines. Grabe na itong nangyayari sa politika dito sa ating mahal na inang bayan, no? Pagkatapos na ma-impeach nga si Sara Duterte sa mababang kapulungan ay talagang itong napipintong hearing sa Senado ay talagang sinasabing mukhang hindi na yata matutuloy kasi siyempre ang sinasabi objective nitong mga DDS na senador talagang hindi nga talagang matuloy itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya lang sana nga kung mabigyan nga lang pagkakataon kung maharap man sa Senado si Sara Duterte, sinasabing sagutin niya yung mga paratang sa kanya ng korupsyon, ang kanyang salin na 6.7 billion dumaan sa kanyang bank account at ang kanyang sinasabing pagbabanta sa pamilya Marcos kasama si ex-speaker Martin Romualdez. Pero talagang parang napipintong malabo nga na gumulong itong impeachment case. Kaya lang talagang nakakahiya talaga tayong mamamayang Pilipino talagang lubog na sa kahirapan, sa walang humpay nagpagtaas ng serbisyong publiko at ang pagtaas ng krudo gasolina. Kawalan nga ng healthcare system dito sa ating mahal na inang bayan. Itong mga senador na sinasabing binoto ng taong bayan ay wala man lang malasakit para sa mamamayang Pilipino, lalo na kay Juan Pasang Cruz. Kundi ang kanilang malasakit ay para sa kanilang interes, para sa kanilang partido, lalong-lalo na sa kanilang sinasabing kaalyado na si VP Sara Duterte. Kaya lang, ano ba ang maaari natin gawin tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Talaga bang ganito na lamang ang ating kapalaran sa ating mga binobotong politiko? Wala talagang ginagawang maganda para sa ating mamamayang Pilipino, para sa kinabukasan ng ating mahal na inang bayan. Talagang, ewan ko kung ano na mangyayari sa ganitong kaganapan na talagang maiba talaga ang political landscape dito sa ating mahal na inang bayang Pilipinas. Kung itong mga politiko na imbis na maglingkod sa taong bayan ay naglilingkod lamang sa kanilang partido, sa kanilang pansariling interes, sa kanilang sinasabing political interest, para sinasabing talagang nagtatakipan sa kanilang mga ginagawang kabalahuran sa pagnanakaw sa kaban ng ating mahal na inang bayan, na talagang lugmok na sa kahirapan. Talagang ano ating gagawin sa susunod na kabanata na ating hahantayin, kung matutuloy ba ang sinasabi impeachment case ni Sara Duterte sa Senado o hindi. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirol, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.